nayanig po silang lahat. Nayanig? Bakit mayayanig man sa inyo? Nasabi na nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, free country tayo. Pwede sila niya. Nakitaan ba ninyo ng ganong pagkayanig yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Napaka-relax ng sagot ng ating Pangulo. Sabi naman ni Martin, basta niya qualify. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sige naman po ang gawa-gawa ng kwento ni Harry Roque. Ang hilig po nito magtay-tay ng kwento. Dilawan, Pinklawan at Marcos admin daw nagsanib puwersa na. At saka sabi dyan, di daw makatulog ang Malacanang gabi-gabi. Nagmi-meeting, planong ipa-impeach si BP Sara. Payag ba niya kayo? Bakit naman po ipapa-impeach si Inday Sara na as DepEd Secretary nga po? Kahit wala man pong achievement, wala man pong significant achievement sa DepEd. Apuera, other than mga kababayan, yung nakadagdag sa vocabulary ng mga kabataan na salitang tambaluslos. May nai-contribute siya sa vocabulary, masamang pananalita pa. So, kahit ganon, hindi man po siya sinibak ng ating Pangulong Bongbong Marcos as DepEd Secretary. Inayaan na mag-resign na lang. Yung pag-resign po, wala mang rason. Tinatanong, ayaw man pag-usapan daw. Hindi na lang nagpilit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ipa-impeach po. Ano man ang rason? Ba't gagawin nyo ng ating administrasyon na ipa-impeach si Inday as Vice President? Malayo po sa sa katotohanan. Gagawa pa ng kwento itong si Harry Roque po. Kwentong po, imposible. Iisipin ba yon? Pag-aaksayan ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ma-impeach si Inday? For what? Ano yung magiging pakinabang noon ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ipa-impeach si Inday? Di ba? Grabe po ang hallucinations ni Harry Roque. Parang si Inday, gumawa-gawa ng kwento na may gustoan niyang magurgur sa akin. Pero hindi sila nagtagumpay. Pari-parehas po yung mga kaisipan nila. Di Mr. Maravillas, ang basa mo dito sa mga sinasabi ni Harry Roque. Taranta na po sila kasi defense mechanism niya ito ng kampo ng mga Duterte. Pero Mr. Maravillas, di ba binabaliktad nila yung kwento na yung ating administrasyon na taranta na dahil sa announcement ni Inday na 3 Duterte yung tatakbo. Napaka-relax ng statement po, reaction ng ating Pangulo. Sabi ko nga, hindi man sana magre-react yung ating Pangulo. Itinanong ng mainstream media, ng mga reporters, di nagsalita na lang. This is a free country. Pwede nilang gawin yon. Ganun lang yung sagot ng ating Pangulo. Di mo makitaan mga kababayan ng kung anong pag-aalala. Welcome! Di ba? Ngayon, pakinggan natin yung pinagdadaldal ni Harry Roque po. Abay, lumabas na ang totoo. Totoo po. Magsasanib puwersa na ang Dilawan, Pinklawan at ang Marcos administration. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Ang susi ng lahat dyan, si Lisa Araneta Marcos. Magsasanib puwersa na daw. Ayaw nga ayaw nga ng mga Dilawan at Pinklawan. Ang nag-propose po niyan si dating Senador Sonny Trillanes. Si Trillanes po, Dilawan, sila man lang yung nag-propose. Pagkatapos, sila din yung nag-reject. Ni-reject mga kababayan ni Risa Ontiveros, saka ni Drilon, pati ni Laila de Lima.
mga kababayan, kasi plano nila bumuo rin ng kanilang sariling slate po sa midterm election. Kaya sabi nga ng mga reactions mga kababayan ng mga Marcos loyalists, sino ba naman anya ang gustong makipag-alyansa sa inyo? O di ba? Kahit pa, halimbawa, mangyari mga kababayan na bumuo ng koalisyon at tinanggap ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung proposal na magkipag-koalisyon sila sa administrasyon para labanan yung mga Duterte. Yung mga Marcos supporters po, hindi man boboto sa mga dilawan. Bakit po? More than 30 years pinirwisyo po yung mga Marcoses. Pagkatapos, ngayong nakaupo na yung ating Pangulo, makikisakay sila, makikipagkoalisyon. Maaring pumayag yung ating Pangulo kasi unifying leader siya. Pero hindi papayag yung mga Marcos loyalists kasi yung mga Marcos supporters, sila yung boboto. Tama? Dati nang reject po yung mga dilawan. Lalo na po yung mga kandidato ni Digong. Yung mga pro-China. Kaya ito pong kwento ni Harry Roque, imagination lang po niya, gawa-gawa niya, nagtai-tai ng kwento para lang may issue sila. Dahil si Lisa Araneta Marcos ay matalik na kaibigan at dating law partner ni Jojo Ochoa na naging executive secretary ni Noynoy Aquino. Yan na naman ang problema doon. Isang tao lang naman yon na it happened mga kababayan, associate sa law office. Abogado yun eh. Abogado doon si Lisa Marcos. Napakatagal po nila naging law partner. So talagang mahirap po maghiwalay yan. At talaga pong nagkahiwalay sila noong 2016 dahil nga... hindi nangangahulugan na kahit nga po si Recto, Senador Recto, Finance Secretary na, hindi nangangahulugan na may influence si Recto sa mga desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Recto po as Finance Secretary at dating dilawan na sumanib na sa administrasyon, susunod lang sa kumpas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating Pangulo ang masusunod. Naintindihan ninyo, Harry Roque? Alangan man yung influensya ng mga dilawan na sumanib sa administrasyon. Pwede silang sumanib pero susundin nila ang mga polisiya at programa ng ating administrasyong Marcos. Ganun po. Ano nang binagdadaldal nito ni Harry Roque? Protesta si BBM laban kay Lenny at siyempre pinanigan ni Jojo Ochoa itong si Lenny. Pero nagkabati nga nga po. That's normal. Yung dating mga magkakaaway, magkakaibigan na. That is politics. Di ba kayo? Ganun din. Sabi pa po ni Roque, salib, puwersa, dilawan, pinklawan at Marcos administration laban sa mga Duterte. Sagot siyempre ito doon sa sinabi ng nanay ni VP Sara na 3 Duterte ang tatakbo. Siyempre, nayanig po silang lahat. Nayanig? Bakit mayayanig man sa inyo? Nasabi na nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, free country tayo. Pwede sila niya. Nakitaan ba ninyo ng ganong pagkayanig yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Napaka-relax ng sagot ng ating Pangulo. Sabi naman ni Martin, basta niya qualified. Kasi magdidetermine yan kung mananalo sila. Kami, the voters, the Filipino people. Di ba? Balita ko dyan sa Malacanang, sa politikal, gabi-gabi sila nagbi-meeting. Chismis na naman. Parang yung vlogger sa sa Amerika, nang kwento lahat, aka-aka, chismis. Di ba? Dahil talagang hindi nila maintindihan kung anong gagawin na ngayong 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Walang epekto yon kahit tumakbo sila sa sa Mandaluyong, sa mental hospital. Walang epekto yon. Malamang tatakbo sila pag nilabas na yung ICC, yung warrant of arrest ng ICC. Yan ang talagang takbuhan.
Tulad ni Pacquiao, tumakbo na. O ibig sabihin kasi ng tatlong Duterte, tanggapin natin, magpaplano po sila na i-impeach itong si Inday Sara. Bakit naman i-impeach si Inday? Baseless, mga kababayan, malayo sa reality. Ako siguro itong kanilang gusto mangyari na mag-charter change. Inuuna lang nila yung charter change. Walang kaduda-duda, saka marami numero. Pero sa Senado, ibang usapan yan. Meron pong 12 na maiiwan dyan. Yung 12 yon, napakadami namang kinampanya ni Inday Sara nung huling eleksyon. Nandyan pa yung bloke na... So anong relasyon doon sa planong i-impeach? Di ba? Itong si Rocky po, basta lang may maidaldal, may mai-content sa kanyang YouTube channel para may kita din. Hindi pa niya siguro Mr. Maravillas kontento doon sa nasasalok niya sa Beijing. But anyway, wag na nating patulan yung mga sinasabi po ni Harry Roque kasi lahat man na sinabi po, hindi man nangyari. Ang isang example niyan, yung sabi, isususpende si Baste. O ngayon, may suspension ba? O di ba wala? Wala na siyang follow-up sa kwento. Nangintriga lang mga kababayan siya para kung maniwala yung kanilang mga uto-utong supporters, baka mag-alsa laban sa ating administrasyon. So nagpapakalat sila ng mga maling information, false information, para galitin yung mga tao. Iimbis na magalit po sa ating administrasyon yung mga tao, lalong minahal ng mga mamamayang Filipino kasi umuulan po ng projects at ayuda, lalo na sa mga magsasaka at mga fishermen. Tuwang-tuwa po, bumaha ng ayuda sa Bisaya. Yung kampo mga kababayan ni Maudigs, ang bumabaha po, paninira. O, di ba? Pari-parehas yung script nila. Si Bato, nagsalita rin. Sabi rito ni Bato, may kontra na sa admin. Bato de la Rosa, Marcos Pinklawan Alliance to make Duterte's the opposition. Yan ang binubuo nilang senaryo, ang binubuo nilang istorya. Ang pinapaniwalaan nila, si Trillanes. Iayaw nga po ng mga kasama ni Trillanes. Sabi ni Bato, hindi magiging oposisyon ang Liberal Party, magiging administrasyon na sila pag mag-unite na sila sa Malacanang. Gusto nilang gawing oposisyon yung Duterte. Anong gustong gawing oposisyon? Si Harry Roque yung nagsabi ng bagong leader ng oposisyon, si Inday. Siya yung nag-declare. Yung mga dilawan po, ayaw man tanggapin si Inday as leader ng oposisyon. Wala man na niya kayo. Kami niya, hindi makikisali sa inyo. Personal niya yung laban ninyo for your own political survival. Kami niya, ideology. Yan ang sabi po ng mga dilawan. Yan sabi rito, we are forming our own slate. Sabi ni Dilima, we are the opposition and we are offering ourselves the alternative to the power block, the Marcos block and Duterte block. Mawawala po yung pagka-oposisyon namin kung papanig kami sa Marcos slate, whatever it is. Right now, there is no such plan on the part of the Liberal Party, and I think even the other opposition groups are already articulated by Senator Risa. Kasi opposition nga kami, alternative kami. Kami dapat yung third force. O sabi ni Risa Ontiveros. And I think na bagamat malaga mapigilan yung pagbabalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte, at the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan. Human rights violation, plunder, panahon ng martial law, dictatorship. And moving forward din, I think may unique offer ang opposition in terms of vision at saka platform of governance bukod pa sa administrasyon. So malinaw, hindi totoo po yung mga pinagsasabi ng kampo ng Duterte, ni Harry Roque at saka ni Bato na magsasanib puwersa. Unang-una, sila sa Pinklawan po, nagkukontra-kontra. Ang nag-propose po si Trillanes. Si Trillanes po, wala mang kinalaman sa administrasyon ng Marcos po.
At sabi nga natin, alimbawa pa, makipag-koalisyon po yung mga dilawan sa administrasyon in the midterm election. Hindi man po iboboto ng mga Marcos supporters. O diba? Sabi pa ni Harry Roque, nakakasuka po talaga yan. Na parang, wow, demonyo sa PBBM, pero sa pagnanasa nila na makabalik sa pwesto, lulukin nila lahat ng mga sinabi nila kay PBBM, makabalik lang sa pwesto. Ang tawag po dyan, gahaman sa kapangyarihan. Yan ang description niya sa mga dilawan na despite daw ng mga ginawa na mga masasama laban kay PBBM, magkikipag-alyansa, lulunukin anya nila. Ang tawag anya dyan, gahaman sa kapangyarihan. Wala man po kayong pagkakaiba. Anong tawag doon na tatlong mga Duterte sabay-sabay na gustong maging senador? Kaya nga, pari-parehas kayo eh. Yung mga Duterte kasi, ang partido niyan, PDP laban, dilawan. Kaya pari-parehas kayong gahaman. Ang dinidescribe po ninyo, attorney, yung sarili ninyo. Yung kampo ninyo. Imagine, tatlo sabay-sabay gustong maging senador. At yung isa, dating Pangulo, uugod-ugod na, ayaw pa mamahinga. Kung hindi gahaman sa kapangyarihan, anong tawag mo dyan? Pari-parehas kayo ng mga dilawan. Kasi nga, ang mga Duterte, hybrid, dilawan, supported ni Coricong. Ang partido, PDP. Huwag kami, Harry Roque. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.